Dalawang mag-BFF na teenager magkasosyo sa negosyo pero hindi mga abubot at anik-anik ang ibinebenta nila kundi mga kapwa bata pala. Ang siste, magyayayang magmeryenda ang dalawa. Ang hindi alam ng mga biktima, ang nanlilibre pala ay customer na umorder sa kanila. Nakatanggap ng isang nakababakalang impormasyon ang Destiny Rescue Philippines, isang international organization na nagre-rescue ng mga kabataang biktima ng online sexual abuse and exploitation at human trafficking. Naka-receive kami ng tip na merong mga binubugaw na minors. So, hybrid na siya ng online at saka face-to-face na klase ng yung usual trafficking or pambubugaw. Ang mga kabataan ngayon nasa internet na raw lahat ng transaksyon. Pero, bantayan nating mabuti baka hindi lang sila nahihilig sa games o nag-a-add to cart. Dahil ang mga kabataan na raw mismo ang inilalako online. Tulad na lang ng pinasok na magkaibigan na minor na negosyo. Ang mga transaksyon nagsisimula raw sa isang group online at ang admin ng nasabing business galing na magkaibigan na sina Rufa at Yana. Hindi nila mga tunay na pangalan. Si alias Rufa, 16 years old at si Yana, 15 years old lang. Andun sila sa social media app. So, alam nila kung saan sila pupuntang mga group. Meron na silang mga parang collection ng mga friends o mga iba't ibang babae na ino-offer nila. Kapag may nagustuhan na raw ang customer sa mga babaeng ino-offer nila online, dito na raw magsisimula ang pagbubuking sa mga biktima na karamihan, mga bata rin. May mag-o-offer, tapos may magtatanong, tapos doon na sila magkukunik. Kapag nag-agreehan sila sa presyo, magmi-meet up sila. Usually, ang meet up either sa restaurant, pwede sa resort, pwede sa diretso na sa hotel. Ang siste, niyayaya nilang magmerienda ang mga kaibigan, yung pala, pang-akit lang ito na sumama ang mga kapwa bata. Sa tulong po ng isang non-government organization, tinapo ng mga otoridad ang resibo para ho madokumento natin mula simula hanggang sa pagtatapos kung paano mareresolba yung isa lamang ho sa sangkatutak na kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. September 16, 2025, nagkasana ng Joint Rescue Operation ng Northern Police District kasama ang Destiny Rescue Philippines, Caloocan City Social Welfare Development Office at Resibo. Na-set up po natin yung ating yung ating operation na mangyayari sa isang restaurant po. Ang naging usapan may mga minors din po kasi. It turns out nga na magkakaroon ng transaction and nagkaroon tayo ng entrapment operation. Ang siste, dine out daw muna sina Rufa at Yana kasama ang client bago nila ipaubaya ang kanilang order at ang policy, payment first daw muna. May nakikipag-transaction para sa mga babae. Mga minor din sila eh. Ranging mga 17 years old to sila. Ang sabi po, circle of friends sila. Tapos they are using social media para mag-ano ng customer. And amounting to 10,000 pesos po. Ang meeting place ngayong gabi, isang restaurant sa monumento. Walang kamalay-malay sina Rufa at Yana na ang manlilibre sa kanila ng hapunan ngayong gabi. Asset na pala ng mga otoridad. Ikutan pa natin isa pa. Isa pa. Ilang sandali pa, dumating na rin ang grupo ni Rufa at Yana. At nang iabot na ng asset ang marked money, it's go time na para sa mga operatiba. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? May kakanta o ibibisto? Itulog na, tumindig ka. Ipagtanggol ang api. Na-rescue ng mga operatiba ang 8 sa mga biktima ng di umano'y pambubugaw at human trafficking. Walang lusot ang may atraso. Dinala sa NPDSOU headquarters sa mga biktima at mga suspect. 4 sa kanila mga dalagita sa panayam ng CSWDO Caloocan sa isa sa mga biktima. Ikinuwento ng biktima na itago natin sa pangalang Camille kung paano siya napasok sa ganitong kalakaran.
Alam mo ba yung kung bakit ka napunta doon sa lugar na? Alam mo ba kung anong gagawin? Oo. Ano? Kakain daw po ng business daw po. Tapos after na mag-treat kayo, uuwi na kayo, bibigyan daw kayo ng pera. Pero hindi niya sinabi kung ano talaga yung nangyari. Kita naman po namin yung wala po po kasi yung 1 hour day. Kakain na lang po kami. Paano nag-uwi na nakasama ka dun sa ganun ano? Ano po, sa kaibigan ko lang kayo ganito. Sabi sa akin, gano'n na po. Kwento pa ni Camille, nagtiwala siya sa kanyang kaibigan. Ang hindi niya alam, ibinebenta na raw pala siya nito sa iba't ibang kliyente. Kilala mo sila? Hindi po, first time po ako. Ngayon mo lang sila nakita or ano, pinakilala na noon? Ngayon lang po. So naniwala ka lang doon sa sinabi na kakain lang kayo. Kasi marami naman po kami. Rescue tayo yung 8 kung saan 4 dito yung minabridad na nag-range na 16, 17. Yung 4 naman ay legal age na. Ang magkaibigan na sina Rufa at Yana nasilo para sa kasong paglabag sa Republic Act 11862 o ang Anti-Trafficking in Persons Act. Walang lusot sa investigasyon ng mga operatiba ang atraso ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Base sa kwento ng mga CICL sa mga otoridad, hindi na raw sila bago sa ganitong kalakaran. They're friends. Magkaibigan po sila. Itong dalawang suspect natin, sila po yung medyo knowledgeable pertaining mo doon sa scheme na ginagawa nila. September 17, 2025, na i-turn over na sa kustodiya ng CSWDO Caloocan City ang dalawang Children in Conflict with the Law o CICLs. At dahil menor de edad ang mga sakot, sa kalip na sa kulungan, dinala ang dalawa sa isang shelter sa Caloocan City. Ano ang kanilang magiging pananagutan sa batas? Kapag ka CICL naman po, syempre, kailangan i-determine muna natin yung age. Now, kapag ka 15 years old and 1 day, but under 18 po yan, kailangan i-determine natin kung merong discernment. Ayon sa social worker ng Caloocan City, sasailalim sila sa intervention process. Mayroon tayong 2 rescued sa ACL na presently po ay nasa pangangalaga ng Bahay Pag-asa ng Caloocan City. Continuous po na nag-undergo po ng center-based intervention program na ito po ay talagang isinasagawa at ibinibigay na programa para sa ating mga sa ACL. Sa parehong araw na i-turn over na rin sa isang shelter sa Mandaluyong City ang 8 biktima, kabilang ng 4 na menor de edad. Tututukan ng mga social worker ang kanilang paghilom sa loob ng pasilidad.